Good evening, everyone. Kumusta ang araw natin ngayon, mga kapatid? Tayo naman po ay may tatalakayin sa gabing ito, salita ng ating Panginoon. Okay. Meron po tayong tatalakayin. Ito po ay patungkol doon sa tanong na nagsasabi, bakit ang gamit naming bautismo ay bautismo sa pangalan ni Jesucristo? Kagabi, mga kapatid, sa live po natin, yung topic po natin, ano ang pagkakaiba ng bautismo sa tubig at bautismo sa Espiritu Santo? Yung topic natin kagabi, mga kapatid, ay patungkol po doon sa bautismo ni Juan. Kasi po kagabi, yung topic natin, ito po ay tungkol sa bautismo ni Juan, dahil po yung bautismo ni Juan ay tungkol lang po iyon sa pagsisisi at para mahugasan ang kanilang mga kasalanan, para patawarin kasi kanilang kasalanan. Kasi si John, siya yung messenger na binigay ng Panginoon sa mga tao para po preparasyon, para po sa paghahanda sa papalapit na Misaya. Kaya po ang bautismo ni John sa tubig ay walang pangalan. Ano ang nangyari doon, mga kapatid, sa time na si John ay wala na, patay na, at din si Jesus wala na din. Binuhay na si Jesus na maguli, nandun na siya sa langit. Anong pangalan ang ibinigay sa mga apostoles na dapat ibautismo sa mga tao? So, ang utos ng Panginoon, babasahin po lang po natin yung Matthew 28:19, mga kapatid. Ang sinabi po dito, kasi po ito po ay hawak ng karamihan, dahil ito po talaga ay utos ng Panginoon. Ang sinabi dito sa 28:19, dahil dito magsiyaon kayo at gawin ninyo mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Ngayon po, mga kapatid, sa Matthew 28:19, ito po ay utos ng Panginoon. Talaga pong tutuparin ito ng mga apostoles. Hindi po tayo sasalungat yan. Totoo yan. Pero ito, mga kapatid, ang ibibigay kong sagot sa inyo. Sa pag-utos po ng Panginoon, sa time na yon, umalis ba agad? Nangaral ba agad ang mga apostoles sa time na yun, sa pagsabi ng Panginoon na magsiyaon kayo, humayo kayo, gawin ninyong alagad ang lahat ng bansa at sila'y bautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo? So, kailangan po maunawaan at maintindihan ng bawat isa, mga kapatid, na sa pag-utos po, sa utos pa lang po ng Panginoong Hesus, ay hindi agad umalis yung mga apostoles. Merong instruction ang Panginoon sa kanila bago sila humayo, bago sila nag-share, bago na in-spread yung Word of God, yung Gospel of Christ sa buong bansa. Ngayon, ito yon. Bago si Jesus, bago siya, anong tawag dito, yung inagaw sa kaharian ng Diyos, bago siya umakyat sa langit sa madaling pagkakasalita, ang sabi ng Panginoon sa mga apostol in the book of Acts, manatili muna kayo rito at antayin ninyo ang pangako upang kayo ay bigyan ng kapangyarihan. Doon pa lang mismo, mga kapatid, pinaunawa ng Panginoon sa kanila kung ano kahalaga ang utos ng Matthew 28:19, yung salitang bautismo sa pangalan ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo, upang maunawa ng mga apostoles. Kaya inantay muna nila ang pangako. So, doon mismo, mga kapatid, sa time na yon, sa habang hinihintay nila ang pangako ng Diyos, ng Ama, yon, dumating ang Espiritu Santo. Habang sila ay napuspos, doon nila naunawan, mga kapatid, kung ano ang pangalan na dapat nilang ibautismo sa mga tao. Ngayon, ito na. Ano ba talaga, kapatid, ang pangalan na dapat matanggap namin sa pamamagitan ng bautismo? Sa pangalan ba ng Ama, Anak at Espiritu Santo? Ito ang sagot, mga kapatid. Pangalan po ng Panginoong Hesus. Okay. Ang Book of Acts, mga kapatid, ito po ay patunay sa mga gawa ng mga apostol kung anong pangalan ang bautismo na dapat ibautismo sa mga tao. Ang tanong, kaninong pangalan ang may pagpapatawad sa mga kasalanan?
yung makapagpatawad sa mga kasalanan ng mga tao. Anong pangalan? Di ba pangalan ni Jesus? Okay, basahin natin ang sabi ni Peter, in the book of Acts, chapter 2, verse 30. Ito ang sabi ni Peter. Okay. At sinabi sa kanila Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpatawad ng inyong kasalanan. Okay, ito na yun mga kapatid. Ang magpapatawad pala, yung magbigay ng kapatawaran sa ating kasalanan, mismo yung pangalan ni Jesucristo. Ngayon, yung pangalan ng Ama, Anak at Espiritu, makapagpatawad ba yun? Kaya nga, pinaantay sila ng Panginoon doon. Sa time na yon, hinintay muna nila na sila ay mapuspos ng Banal na Espiritu, tanggapin na kapangyarihan upang maunawaan nila. Dahil kung humayo agad sila, kahit na humayo sila mga kapatid, ang bautismuhan nila ang mga tao sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, ay wala pa rin kapatawaran sa kasalanan. Bakit? Ito yon. Anong sinabi ni John? Kahit sa paghubad ng kanyang sandalyas, ay wala siyang karapatan. Siya ang may karapatan ng mabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at apoy. Ngayon, ano ang karapatan mong tao na ikaw ay magbautismo sa pangalan ng Espiritu Santo? Kasi nga gamitin natin yung 2019. Binabautismo kita sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Ngayon, ang may karapatan sa pagbautismo sa Espiritu Santo, ikaw ba? No, kundi ang Panginoon Hesus. Kaya ang ginamit na pangalan na bautismo sa tubig, pangalan ni Jesus Christ, para po sa kapatawaran ng mga kasalanan. Ngayon, mga kapatid, bigyan natin ito ng mga supporting verses. Si Cornelio, ano ang ibinautismo sa kay Cornelio? Kaninong pangalan? Pag sabi baga mga kapatid sa panahon sa Old Testament, sa time ni Moses, kapag may tatlong saksi, meron kang tatlong witness na makapagtatayo sa harap mo, patutunayan kang tama o mali, o meron kang sala o walang sala sa harapan ng mga tao. Ito yun, ang una nating saksi. Si Cornelio, anong bautismo, anong pangalan ang ibinautismo sa kanya? Ito, Gawa 10:48. At inutusan niya sila na magsipabautismo sa pangalan ni Jesucristo, na magkagay kanilang ipinamanhig sa kanya na matira mga ilang araw. Kaninong pangalan? Nabaptize sila sa pangalan ng Panginoong Jesus. Napakalinaw mga kapatid. Si Felipe, may binautismuhan din. Kaninong pangalan? Pangalan din ng Panginoong Jesus. So ngayon mga kapatid, napakarami nating talata, napakarami nating mga following supporting verses na ang bautismo na gamitin na pangalan ay bautismo sa pangalan ni Jesus. Ngayon, ang tanong, yung bautismo sa Espiritu Santo, sino yun? Kasi hindi pwede tayo magbautismo sa pangalan ng Espiritu Santo. Ang sinabi ni Apostol John, siya ang may karapatan. Ito yun mga kapatid. Kasi kanina sinagot na natin ang bautismo na kailangan natin, yung bautismo sa pangalan ni Jesus, hindi yung bautismo sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Ngayon, yung Espiritu Santo, sino yun? Walang iba mga kapatid. Ito yun. Basahin natin ang Roma. Ito yun. Roma 8:9. Datapwat kayo'y wala sa laman, kundi nasa Espiritu, kung kayo tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Datapwat, kung sino may walang Espiritu ni Kristo, siya hindi sa Kanya. So, mismo yung tumitira sa atin na Espiritu ng Diyos, yun ang Espiritu ni Kristo. Okay, ano ba ang supporting verses natin? Meron tayong supporting verses. Galatians 3:27. Napakalinaw mga kapatid. Ito yon, Galatians 3:27. Anong bautismo ang ibinautismo sa iyo? Sapagkat ang lahat na sa inyo ay binautismuhan kay Kristo, ay ibinihis si Kristo. So malabo pa ba mga kapatid? Ito po mga kapatid ang ibinigay ko sa inyo idea or opinion. Ito po mga kapatid ay napakasimple at napaka-basic lang po sa mga bago pa lang po mananampalataya at mga nag-aaral po sa salita ng Diyos. Meron pang mas malalim mga kapatid na pag-aaral dito. Ito po ay binigyan ko lang kayo ng kaunting
idea upang magkaroon kayo ng kunting kaalaman, karunungan at pag-unawa kung anong pangalan ang dapat gamitin sa bautismo. Yung panahon ni John, nung wala na si John, ano ang nangyari sa kanya mga disciples? Niribaptize sila. Kaninong pangalan? Pangalan ni Jesus. Mayroon tayong mga talata mga kapatid na sila po ay binautismuhan dahil nakita po sila na nagkasalubong sila sa mga apostol, mga disipulo din ng Panginoon. So sila po mga kapatid ay mga disciple din ni John. Ano nangyari mga kapatid? Sila po ay niribaptize na mga alagad ng Diyos, na mga apostolis ng Diyos. Ano ang binautismo sa kanila? Pangalan ni Jesus. So ngayon mga kapatid, kaunting lang po tayo, kaunting time para po magkaroon kayo ng mga idea. Ito yun mga kapatid, no? Ito yung huli nating natin sa inyo tungkol sa pangalan. Ito ang tinanong nila. Anong tinanong na? Ito yon. At kanila sinabi, sa Gawa 16:31, meron dito sinabi, at kanila sinabi, mananampalataya sa Panginoon Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sangbahayan. Ngayon mga kapatid, sa time na yon mga kapatid na si Pablo ay nasa kulungan, meron nangyaring lindol. Kaya yung bantay mismo mga kapatid ay sumigaw kasi gusto siyang magpakamatay. Yun, ano ang tanong niya? Ano ang gagawin niya? Nanginginig siya sa takot. Kaya, ang nangyari sa kanya, ano sinabi? Mananampalataya sa Panginoon Hesus, maliligtas ka. Hindi sabi doon na, mananampalataya ka sa Ama, Anak, at Espiritu Santo, at maliligtas ka. So, ang nagbigay daan para sa kaligtasan natin mga kapatid, mismo ang pangalan ni Hesus. Kaya, ang gamit na bautismo dapat ng, bahala na yung iba mga kapatid sa amin, bakit paninilan ang gamit na may bautismo ay sa pangalan ni Jesus dahil siya talaga ang may karapatang magpatawad sa mga kasalanan natin at siya ang tagapagligtas sa bawat isa sa atin. So, salamat sa time na ito mga kapatid. Salamat, at kung gusto niyo mag-comment yan, pwede kayo mag-comment, may tanong, at baka kung may tanong kayo tungkol sa topic natin, pwede niyang iwan dyan sa comment section natin sa baba. At saka God bless po. Magandang gabi sa inyong lahat.